Yo, Badong Aratilis po. Ito po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Una, ito po si Pangulong Marcos at saka si Senator Amy Marcos ay nagpalitan po ng mga payo sa isa't isa na tanggalin na yung mga staff nila na nagbibigay ng maling balita, no? Ito po yung sinasabi tungkol sa Noel. Yan. Pag-uusapan din natin, ito po, si Marcoleta. Nako, ito na po yung hinihintay natin. Yung kaisa-isang panalangin natin. Finally, si Marcoleta po ay itinalaga bilang, siya po ay itinalaga bilang, alam na natin na siya yung vice chair ng Blue Ribbon Committee. Pero ito po, mayroon pong subcommittee, yung Blue Ribbon Committee na tututok lamang sa flood control. At ang pinamuno po dito, inannounce po ni Senator Alan Peter Cayetano, ay walang iba kundi si Marcoleta. So focus po si Marcoleta, ha? Makaka-focus po siya dito sa pag-imbestiga purely flood control. Yung yung hawakan po ni Pia Cayetano, yun po yung mga ibang usapin maliban sa flood control. So meron na rin pong petsa June 4. Kaya durugan na po to, no? Kaya nilang ma-stop si Marcoleta dito po sa hanggang June 4. Maikakasaba nila yung inihahabol nilang kaso kay Marcoleta hanggang June 4 para mapigilan lang tong pag-iimbestiga ni Marcoleta. Alam niyo po, game changer to. Una, maganda po yung pagkakaisip ni Senator Cayetano, ni SP Cayetano, na bumuo ng panibagong subcommittee purely investigation lamang sa flood control. At pinahawak niya to kay Marcoleta. Kasi yan lang eh. Yan pa lang. Hindi pa nagsisimula. May petsa pa lang. Nagdiriwang na kami. May tiwala kami kay Marcoleta. Kaya ito na po, simula na po ng durugan. Maliban po dyan, gusto rin pong imbestigahan sa separate. Ibang committee naman po, gusto rin imbestigahan ni Marcoleta itong si Trillanes, NBI at DOJ. Hinggil po dito sa tangkang pagpapadakip kay Senator Bato. Yan po ang kinakailangan natin, no? Hindi yung lagi na lang tayong nakadepensa. Atake mode naman. Sila naman ngayon ang magiging defensive. Naku, paano kaya yan? Pag hindi nagustuhan ni Marcoleta yung mga sinasagot ni Trillanes, iko-contempt ba ni Marcoleta? Tandaan po natin, may na-contempt na po sa Senado sa investigasyon. Di ba? Aabangan natin lahat yan. Pero bago yan lahat ng yan, kung bago ka pa lang dito sa atin, channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ano yung Lakanilaw? Hindi ko alam. Bakit mo sinasabi si Lakanilaw? Ayos. Yun lang naman. Alam mo, kaysa tama, di ba? Kaysa bigyan nyo sila ng chance na kontrolin kayo. Kasi deadlock po yan eh. Gusto nyo ipanukala na remote makalahok si Bato remotely. Makalahok yung mga makukulong na senador remotely. Nagbanta na nga si Lacson na mag-walk out lang sila eh. At gustong-gusto po nila yan kasi mas marami nagsasabi na magulo sa Senado. Ngayon po, nakialam na po yung Pangulo. Nakikigulo na rin.
Umiiling-iling daw sila ni Recto habang nanonood. Na bakit ang gulo-gulo sa Senado ngayon? Bakit daw ang gulo-gulo? Mr. President, gising! Sa tingin nyo wala kayong hand dyan? Sa tingin nyo wala kayong kasalanan? Yan yung problema kay Mr. President eh. Lahat na nagaganap sa panahon niya, siya yung presidente, tinatabla niya pa rin. Wala akong kinalaman dyan, wala akong kinalaman dyan. Kayo po, sentro ng may kinalaman dito. Ito, sabi niyo, hindi ako kailanman umatake kanino man. Hindi galing sa amin ang gulo na yan. Hindi raw galing kay BBM yung gulo. Ito pong gulo na to, kumbaga, produkto po yan ng mga ginawa ninyo before. Sige, pakinggan muna natin kung ano sinabi ni BBM. Hindi galing sa amin ang gulo na yan. Yan. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work. Ayun naman pala eh. Hindi kailanman matake, hindi ko kailanman binaba o siniraan ng sino man. Hindi ako kailanman nagdeklara ng digmaan laban sa anumang grupong pampolitika. Ang ginagawa ko lamang ay magtrabaho. Ayos eh, no? Alam niyo, Mr. President, mawalang galang na po. Paalala ko lang po sa inyo. Ang kaguluhan pong nagaganap ngayon sa politika ay directly galing po sa inyo. It's either, bakit directly galing sa inyo? Kasi kayo po presidente ng Pilipinas at ang mga involved po sa kaguluhan ay kitang-kita po na sumusunod po sa inyo. Halimbawa, di ba? Kailan po nagsimulang sumadsad yung inyong mga rating? Kailan po nagkaroon ng kaguluhan sa Eto po, amuyong lang tong mga dilawan at kakamping eh. It's between the government versus the Dutertes. Kailan po nagsimula yan sa tingin ninyo? Bakit parang naghugas kamay kayo na wala kayong kinalaman dyan? Lahat po yan, spillover lang ng banatan ng mga gobyerno nyo versus Duterte. Hindi po ba? Unity team kayo? Yung hindi mo nang panatili, Mr. President, yung unity team, wala ka ring kasalanan dyan? Nakita mo ba yung ginawa ng mga tauhan mo kay BP Sara? Ka-unity mo pa si BP Sara nung nagsimulang atakihin. Paalala ko lang, Mr. President, ka-unity mo pa si BP Sara nung simulang atakihin siya ng mga attack dog dyan sa Congress. Yang Makabayan Black. Pagbintangan siya sa 125 million na confidential fund. Ikaw ang nagbigay, Mr. President. Nag-request sa'yo, si BP Sara ng confidential fund, binigyan mo ng confidential fund, tapos hinayaan mo na atakihin ng iyong mga tauhan dyan sa House of Representatives. Sino nga pinuno ng House of Representatives nung sinimulang atakihin si BP Sara? Si Martin Romualdez. Diyan po nagsimula, nakahalata si BP Sara. Kaya niya sinabi yung salitang tambaluslos. Do not be a tambaluslos. Wala nga kayong ginawa para maawat yun, Mr. President. Hinayaan nyo lang na lahat ng mga congressman na kaalyado nyo umatake kay BP Sara. Investigasyong walang kawawaan. Hinayaan nyo lang. Dahil sa amin nag-aambisyon. Sabi ni BP Sara, yung tambaluslos. Hinayaan nyo lang yung mga tauhan nyo na atakihin si BP Sara na ka-unit team nyo. At hindi nyo lang kasi simpleng ka-unit team. Hinayaan nyo lang atakihin yung inyong
yung nagpanalo sa inyo. Huwag na tayo magbulahan. Lahat ng political analyst, mapadilawan, mapakakamping, mapamakabayan black, nagsasabi si VP Sara ang nagpanalo sa inyo. Bilang ganti sa pagpapanalo kay VP Sara, hinayaan mo na yurakan yung pagkatao ni VP Sara, wasakin sa pamamagitan ng bintang na walang kawawaan. Hanggang sa nagwala si VP Sara, etc. etc. Next, na pinanggalingan ng kaguluhan, hinayaan mo. Ito daw ang yung legacy ayon kay Lito Banayo. Humirit pa si Lito Banayo. Tinanong daw siya ng third floor studio, hindi raw siya makapagsalita kung ano yung legacy. Legacy mo bilang Pangulo. Tapos afterthought, na-realize niya, ang legacy ni BBM bilang Pangulo ay siya ang tanging Pangulo na nagsuko ng isang Pilipino sa isang walang katuturang international court. Kayo lang po sa buong mundo ang very willing na magsuko. Hindi tayo member, ha? Yan ang magiging legacy mo sa Pilipinas. Sino ba si Duterte sa pamilyang Marcos? Si Duterte po ang kaisa-isang presidente na naglakas loob na magpatupad ng batas tungkol po sa pagpapablibing sa libingan ng mga bayani. Bakit sinasabi mo naglakas loob? Opo, dahil all presidents before Tatay Digong, lahat po yan takot sa mga dilawan. Takot na galawin ang bangkay ni Marcos Sr. Si Tatay Digong, dahil siya po ay maalam sa batas. Ang linaw po ng nakalagay sa batas ng Pilipinas. Lahat ng former president mayroong karapatang malibing sa libingan ng mga bayani. See? Bilang ganti sa kaisa-isang Pangulo ng Pilipinas na naglakas loob na ipalibing yung tatay mo, Mr. President, ano ginanti mo? Pinadakip mo sa dayuhang korte at ngayon, 1 taon na mahigit, hindi pa nagsisimula ang trial. 1 taon na mahigit na nakakulong si Tatay Digong, nahuhulog na dadapa sa kanyang selda na mag-isa. 1 taon na mahigit. Hanggang ngayon, magta-trial na, naghagila pa rin ng ebidensya yung mga nag-akusa sa kanya ng mga crime against humanity. Sa dayuhang korte na wala tayong kinalaman. Huwag niyo pong sabihin, Mr. President, na wala kayong kinalaman sa kaguluhan ngayon. Kanino po nagalit ang mga maka-Duterte? Kay Pinoy ba? Nung nakulong si Tatay Digong? Kay Gloria Macapagal Arroyo ba? Kay Erap ba? Kay Gloria ba? Sa inyo, Mr. President. Dahil alam ng lahat na kayo presidente, inalaw ninyo. Tapos ngayon sasabihin nyo wala kayong kinalaman sa kaguluhan. Spill over lang po tong kaguluhan na to. Bakit? Nagsimula nung maagaw yung Senate presidency sa Tutang Soto. Ngayon, alam na natin. Supposedly, Mr. President, separate ang Congress na binubuo ng Senado at House of Representatives, separate sa executive na pinamumunuan mo bilang presidente. Kung totoong separate, bakit ka nagdeklara?
Bakit ka nagdeklara, Mr. President, na ayaw mo nung remote, na ayaw mo dun, kumakampi ka rito sa minority? Kung totoong hindi ka nakikialam, hindi mo dapat yan. Sa'yo na lang dapat yan. Kasi ito ay purely batas. Hindi po to batas ng Pilipinas yung pinag-uusapan. Rules of Senate. Rules of Senate lang. Hindi nyo makuha ng harapan, hindi kayo makahatak ng mula sa 13. Ang ginagawa ninyo, ite-technical ninyo. Mr. President, ano po yung nakakahiya? Yung taong gustong magtrabaho, senador, binoto siya ng mga tao. Nahahadlangan. Si Bato po, nahahadlangan yung kanyang kagustuhan na maging senador dahil laging may banta sa kanya na siya ay dadalhin sa dahig. Hindi pa ba tayo nadala, Mr. President, na meron kayong pinadala sa dahig na hanggang ngayon walang kaso, wala pa rin paglilitis, pero nagdudusa na sa pagkakakulong mag-isa? Kaya ang hirap pong tanggapin. Lagi nyo sinasabi, wala kayong kinalaman. Naganap ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas, dinaig pa nyo. Dinaig pa yung pagnanakaw na Guinness Book of World Record tayo. Ito po, pinakamalaking pagnanakaw. Kayo rin po nagsabi niyan. Sa inyong famous na SONA, na mahiya naman kayo. Tuwing SONA po, nagaganap yung mga kahindik-hindik. Sabi nyo, pinagmalaki nyo ng isang SONA. Ang 5,500. Pag pinagmamalaki nyo, inyo, proyekto nyo. Hindi ba kayo nagmalaki na meron tayong 5,500 na flood control? Nung na-realize nyo na ghost project pala yung nire-report sa inyo ng mga flood control, na kung hindi ghost project, palpak na proyekto, substandard project, biglang wala na kayong kinalaman, pinagmalaki nyo yung 5,500, dinig namin . Diyan na pupunta yung pera natin. Tapos bigla kayong walang kinalaman. Dapat may kinalaman kayo kasi kayo ang presidente. Ang kaguluhan sa Senado, ang dali lang po niyang pigilin. Kung linaw niyo pong ideklara sa Malacanang, sabihin niyo po sa mga mamayang Pilipino, sa lahat, hindi tayo manghuhuli ng Pilipino dahil lamang sa dayuhang gusto niyo matapos, di ba? Yung kaguluhan. Direkta sabihin niyo sa mga law enforcement agencies, makinig kayo sa akin. Ada. O, naintindihan na nila. Ako na magta-translate. Ang dali lang pong itigil yung kaguluhan dyan sa Senado. Deklara nyo po. Gumawa po kayo ng presidential order na lahat ng mga agency, PNP, NBI, DOJ, AFP, ay pinagbabawalan na manghuli sa pamamagitan lamang ng warrant of arrest ng ICC. Tapos, papasok si Bato. Dahil may pinanghawakan siya, nakautusan ninyo, na bawal siyang huliin. Dahil ang ICC ay hindi na tayo, matagal na tayong hindi miyembro. Hindi po, wala pong malinaw, wala pong kaliwanagan . Natatandaan po namin, ilang oras kayo pa po nag-announce na papunta na si Tatay Digong sa dahig. Ano po yun? Wala kayong kinalaman pero in-announce ninyo na papunta na si Tatay Digong sa dahig.
Kaya hindi po uubra. Hindi po ubra, Mr. President, na sasabihin nyo na hindi ako kailanman umatake kanino man. Sa salita siguro, hindi kayo umaatake. Hindi kayo nagmumura. Pero tauhan nyo ho lahat nung naghuli. Tauhan nyo si Torre, tauhan nyo si yung magkapatid na Remulla, tauhan nyo si Anyo. Lahat na nanghuli, tauhan nyo. Tauhan nyo sila Kanilaw. Tapos wala kayong kinalaman. Thank you very much kay Rosel Garcia na nagbigay sa atin ng 50 pesos na pangkape. Tingnan natin kung moderator na to. Gawin muna natin siyang moderator. Okay, punta tayo sa sagutan nila ni Amy Marcos. Ito po sabi ni Amy. Wala. Sabi ni BBM kay Amy, kasi sabi ni Amy Marcos, yun na nga, 'di ba? Meron Noel. In-expose niya yung Noel eh. Sabi naman ni BBM ngayon lang, May 29, PBBM kay Senator Amy, she should choose her sources better. Ayan. Dahil ayon po si kay BBM, pinatutsadahan ulit. Pinatutsadahan ni BBM ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos matapos siya nitong akusahan na nagtutulak umano ng Noel o no election scenario. Sabi po ni BBM, she should fire her staff who gave her that information. Saad ng Pangulo sa isang press briefing ngayong Biyernes, May 29. She should choose her sources of information better. We have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. Dagdag pa niya. Yan, concern. Parang ang gustong palabasin ni BBM, minamali ka ng mga tauhan mo. Tanggalin mo na sa pwesto yung mga tauhan mo na nagbubulong. Ito po ang sagot ni Amy Marcos. Mabilisan po ang ang sagutan ngayon. Ngayon din po, sinagot na rin. Ang nakarating sa kanya, meaning kay BBM, ang nakarating sa kanya, ang fake news. Hindi yung nakarating kay Amy. Bakit po fake news daw yung nakarating kay BBM? Ito ang paliwanag ni Amy Marcos. Malinaw sa video at speech ko kung sino-sino ang nasa meeting. Nasadyang inamin din ng dalawang senador na nandun. Narinig ba niya ang pangalan niya? Staff niya ang sisantehin niya. Mr. President, back to you daw. Ang staff mo ang sisantahin mo. Sino ba yung staff niya? Si Auntie Claire ba yan? Hindi pa pwedeng yan. Hindi pa pwedeng sisantahin si Auntie Claire. Tama si Senator Amy. Di ba? Tama siya. Malinaw sa video niya na yung Noel, kaya nga nagre-react tayo. Bakit hindi niya sinasama sa video niya si BBM? Bakit hanggang kay Tito Soto lang? Kay Ping Lacson? Umamin ba si Tito Soto at Ping Lacson na pinag-uusapan nila yung tiyatya? Oo. Umamin. Galit na galit si Migs. Galit na galit si Kiko. Umamin nga si Tito Soto na may usapan sila ni Boji D na tiyatya. Joke-joke nga lang daw nung nahuli. Kita niyo naman joke-joke lang pala. Pero meron talagang pag-uusap. Kung hindi po nabisto, hindi joke-joke yun. Seryoso po yun. Okay. Tama po si Amy Marcos dahil wala po siyang binanggit na naroon sa usapan si BBM. Dalawa lang yan, Mr. President.
gumagawa sila ng hakbang na hindi mo alam o gumagawa sila ng hakbang na akala nila alam mo. 'Di ba? Kasi hindi naman sabi sa inyo lahat ng ginagawa ng House of Representative Speaker, alam ni ano 'yan, alam ng presidente 'yan. So kung totoong wala kang alam, aba gumagawa sila ng mga hakbang na hindi ka kasali. Oh, kaya tama 'yan na yung ano, okey, dito na po tayo sa pinakamasayang parte. Ilang araw na ako nananawagan, tigilan mo na yung kapapatol diyan sa mga minority na 'yan. Mabuti naman, Senator Peter Alan Peter Cayetano, mabuti naman na natauhan ka na. Blue ribbon lang ang katapat niyan at tayo po ay tuwang-tuwa. Dito po sa ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano ngayon. Okay, itinalagang mamuno sa flood control probe. Unang pagdinig, Hunyo 4. Yes! Okay mga kapatid, so masaya na po tayo, alam po natin, meron na pong petsa, hindi po totoo yung petsang July, no? Mauna po yung Blue Ribbon Committee hearing kaysa sa dyan po sa impeachment ni BP Sara. Kaya magagalit na naman yung amo nyo, mga senador. Papagalitan na naman kayo ni Asidre niya. Hindi pa sinabi ko na sa inyo, unahin nyo na yung impeachment bago yung flood control? Sorry. Sorry naman, Asidre. Hindi ka sinunod ng mga tauhan mo. Ako po, masaya na po ako. Sa totoo, narinig ko yung Marcoleta, narinig ko yung ano. Alam nyo kung bakit ako, ang galing ng moves ni APC. Alam mo, pinupuna kita APC dahil parang nababagalan ako sa'yo dahil sagot ka lang na sagot sa, kumbaga, nagre-react lang siya sa ginagawa ng ano ng 11. Ngayon, hindi nila ine-expect 'yan. Ang pinaplano nila mag-walk out sa Lunes. Ngayon bigla sila nataranta, announcement mo pa lang. June 4, si Marcoleta ang mamumuno. Alam niyo yung kinatatakot ko kasi, si Pia Cayetano, hindi niya kaya yung ano eh. Hindi niya kaya yung pamunuan tong investigasyon sa Blue Ribbon kasi talagang sutilan yan eh. Nakita nyo naman sila Lacson tsaka sila, ang dami po niyan, sila Kiko Pangilinan, lahat po yan. Pipilitin nilang manggulo dyan sa Blue Ribbon Committee hearing na yan. Katulad ng ginawa nila no tapos mag-expect na rin tayo na uunahan na naman ni Lacson niya ng mga ano niya, privilege speech niya. So congratulations, Alan Peter Cayetano. Yan lang naman ang gusto namin. Kaya ka namin, hindi naman yun dahil na husay kami sa'yo. Mahusay ka naman talaga. Kaya lang, yung ano mo, yung mang-uto pa sa lahat eh. O gusto mo pa yung tanggapin ka pa ng lahat. Hindi po mangyayari yan. Tanggapin mo ng katotohanan na 13 kayo. Anytime pwede kayong mabawasan. Pero pag nakapagsimula lang si Marcoleta na isang beses diyan, talagang durug-durug na yan. At maraming salamat. Maganda yung ginawa mo na hiniwalay mo na yung iimbestigahan ni Pia Cayetano kaysa kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta, talagang ano na siya eh, hindi niya naaaralin eh. Nakatutok talaga siya dyan sa alam niya na yung pasikot-sikot ng flood control. Alam niya na kung sino tatawagin. Sinabi niya na yan sa mga nagdaan, di ba? Yung mga suggestion niya kay Ping Lacson, nung si Ping Lacson pa yung BRC. Sino yung mga gusto niyang imbestigahan? Sinong gusto niya ipatawag? Lahat yan, nakalinya na kay Marcoleta. So dyan pa lang, masayang-masaya na kami. At may bonus pa. So dito po,
Diyan pa lang masaya na kami na siya na mamumuno. Pwede naman pala yan, subcommittee lang. Para si Pia Cayetano, siguro iba na yung mga imbestigahan niya. Yung mga ayuda at yung iba pang mga nakawan. Okay. So ngayon, punta na po tayo rito sa sinasabi nating bonus. Ang bonus po dyan, in-announce din po. Hindi, mamaya na yung bonus din. So ano po yung ina-expect natin na mangyari? Ayan. Finally, maiimbestigahan na po ng proper. Kasi sa totoo lang po, hindi po ayaw po i-cover ng traditional mass media, traditional media, mainstream media, maliban sa SMNI, ayaw po nilang i-cover yung 18 Marines na yan. Finally, manunumpa sa Senado ang 18 Marines, lahat ng kanilang mga sasabihin dyan ay magkakaroon na po ng, anong tawag dyan? Credible na. Kasi pinanumpaan na nila eh. At pwede na pong maging batayan yan sa irerekomendang kakasuhan. Yan po ang pinaka-importante sa Blue Ribbon eh. Mag-iimbestiga, tapos magre-rekomenda po silang kasuhan. Ngayon, lahat po na rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee, hindi po pwedeng i-ignore yan ng ombudsman at ng DOJ. Kasi galing po yan sa lehitimong investigasyon ng mga senador. Ganyan po kaimportante at anumang ebidensya makukuha dyan, ebidensya na po yan ng DOJ at ng ombudsman. Kaya ganyan po kabigat yung Blue Ribbon Committee. Hindi po basta-basta yan. Hindi po pwede yan na i-ignore. Halimbawa po yung tinayo ni BBM na investigative kuno. Nakalimutan na nga natin kung ano yun. ICI ba yun? Walang silbi yun. Kasi hindi po siya kasing bigat ng Senate Blue Ribbon Committee report. Hindi mo pwedeng i-ignore kung ikaw ay DOJ at Ombudsman. Lahat ng nag-gather na ebidensya, mahirap kasi mag-gather ng ebidensya basta-basta yung Ombudsman tsaka yung DOJ. Pero yung dahil may power, ang BRC, Blue Ribbon, may power po siya. May power siya for contempt. May power po siya ng subpoena and contempt. Makakakuha talaga ng ebidensya yung BRC na gustong is illegal. Siyempre, sasabihin nila yan, illegal. Hindi po yan illegal. Dati na po yan. Pwede ka mag-subcommittee kasi Blue Ribbon. Hindi naman po yan na yung subcommittee, hindi naman po normal na committee yan eh. Kumbaga BRC din yan. Kaya lang, nagtalaga ka lang, eto, Marcoleta, para ikaw lang tututok dyan. Iba naman yung tututukan ko. Yan, ganyan po, parang hatian lang kayo sa dami ng dapat imbestigahan. Tito Soto, bago ka umangal ng kung ano, no, ang daming dapat imbestigahan ng BRC. Pero hindi po kayo po pwede na Okay, mamaya po mga katanungan. Unfair naman yan kung sasagutin ko na kayo ngayon. Okay, ano po yung sinasabi kong bonus? Ang bonus po, nagre-recommenda rin ngayon, kasi tapos na po sila. Siguro, na-realize ng majority, nakapanood siguro ko sila kay Badong. Oo nga, tama si Badong. Dapat mag-BRC na tayo. Ito po ang bonus ni Marcoleta. No? Ito naman, ibang committee naman to. Ayan. Breaking din po, Senator Marcoleta, ipatatawag sina Trillanes,
NBI at DOJ sa Senado kaugnay ng umano'y paghuli kay Bato. Ayan, dito po, eto po, durugan to, no? Hindi po to sa Blue Ribbon. Ayan, habang naghahanda na siyang pamunuan ng Blue Ribbon Subcommittee na magsisiyasat sa umano'y flood control scam, binunyag ni Senator Marcoleta ang isa pang investigasyon nais niyang buksan sa Senado. Ayan, bilang Vice Chairman naman ng Senate Committee on Public Order. Sino ba Chairman ng Public Order? Si Bato? Alam ko si Bato eh. Okay. So, ibig sabihin, dahil kung si Bato yung public order, edi siya yung acting dahil wala si Bato eh. Kaya niya rin. So, palitan, araw-araw mag-iimbestiga si Marcoleta. Kasi wala si Bato eh. Vice Chairman siya. Siya rin yun. Hinggil po ito. Ako, Vice Chairman din ako ng Committee on Public Order, sabi ni Marcoleta. So mag-announce din siguro ako by Monday na patatawagin ng NBI at DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato noong May 11. Ayos to. At saka yung pagkakaroon ng putukan noong May 13. Magkasunod na araw yon. Kailangan magpaliwanag sila. Grabe, no? Sinasabi pa lang ni Marcoleta yung kanyang mga balak gawin, nakakatuwa na. Yan yung sinasabi ko, finally, APC, Alan Peter Cayetano, finally, na-hit mo yung gusto namin. Alam mo, makikipagsabayan ka dyan sa mga, gusto nila yan. Walkout sila ng walkout, magmumukha kayong tanga. Pero eto, hindi sila pwede, mag-walkout sila, wala nang pakialam dyan eh. Kahit po isa lang ang nakita nyo po, wala pong quorum dyan. Sa committee hearing, walang quorum. Kahit chairman lang ang nariyan. Pwede siya mag-imbestiga. O, halimbawa, member sila niyan o hindi man sila member at nag-walkout sila. Mag-walkout lang sila na mag-walkout. Yari po sila dyan. Okay. Ang masarap po nito, alam natin, mainit ulo niyan eh. Si Trillanes tsaka si Matibag, di ba? Si Bida, medyo, para si Bida yata. Si Bida ba yung nakakasagutan na ni Marcoleta dun sa, di ba DOJ na si Bida nun? Hindi ko lang tsaka kung siya na yung nakakasagutan ni Marcoleta in the past. Dahil dyan sa restitution issue, di ba? Alam ko, taga DOJ yun eh. Si Bida na ba yun? Okay, so dito po, eto po yung napakasaya nito. Mas na-excite pa nga ako rito. Mas nakaka-excite pa to kasi kumprontahan na to eh. Oh. Sasabihin ni si Bida ba yun? Yung kabatuhan ni parang iba no, hindi si Bida, parang magaling magsalita yun eh. Yung taga DOJ, hindi si Bida yun. Okay. So dito po, hindi po sila pwedeng hindi pumunta rito dahil iko-contempt sila. Para po, kasi nagmumukha po kayong yung huhulihin namin. Si Marcoleta ang magbabalik ng dignidad ng Senado. Muli, igagalang na naman kayo. Yung power ninyo for contempt. Yan yun, Marcoleta. Hindi po pwedeng hindi dumalo si Matibag at si Trillanes. Hindi sila congressman. Walang ano-ano sa kay Marcoleta, kahit nga congressman, may imbitahin yan eh. Ang ganda po nito. Titignan ko po diyan pag sumablay ng gaano katagal magtitimpi si Marcoleta bago kayo ipa-contempt. Yun, Padulyon nga pala. Bakit hindi yun yung naging DOJ secretary? No? Si Padulyon. Tama, si Padulyon yun. Ano ko eh.
Yung magkita pa lang sila ni Marcoleta galit na sa isa't isa, yun ang mas hindi yun ginawang sekretary? Ang tindi paglingkod nun, ang tindi ng pagtatanggol nun, Exciting talaga yan. Papaano sasabihin ni Matibag yung mga si Matibag kasi sa mga ano, 'di ba? Ang tapang no sumugod dun, talagang yung sumisigaw sa kanya, nagmumura sa kanya na rallyista, talagang sino 'yon? Lika dito. Matapang, matapang talaga. Paano kaya yan pag nagmatapang ka kay Marcoleta? Exciting, very exciting po. Yun lang, Biruin mo, Cayetano, ang tagal-tagal niyo ng nakikipag-ano, wala namang alam niyo nang hindi nila palulusutin. Naghahanda sila ng panibagong walkout. Yung walkout na yan, lumalabas lang na hindi mo kayang kontrolin yung ano, yung Senado. Ngayon, nagtayo ka na ng mga committee. Mag-iimbestiga na kayo. Okay na yan. Solve na kami dyan. Masaya. Masayang masaya yan. Okay. At ipapatawag ko rin si Trillanes na nagwawagayway doon ng warrant of arrest. Doon kailangan maimbestigahan yan. Grabe. Grabe, ang sarap nito. No? Bakit kami warrant? Kasi yung mga sagot ni Trillanes na kaya ako narito dahil hinamon ako ni Bato. Sinagot na yan ni Marcoleta eh. Ibig sabihin, pag hinamon ka ni Bato na kumain ng tayo, kakain ka? Ay, ano po to anong tawag dito? Iba po yung blue ribbon dito Yung blue ribbon, yun yung sa Junpur. Ito po, ang committee naman na to, public order naman. Yung pinamumunuan ni Bato, pero dahil wala si Bato, yung vice chairman, si Marcoleta. Ang malamang nito, talagang tuluyan nila si Marcoleta na na yung kakasuhan. Kaya lang, ang kaso naman, ayon sa sinabi ni Auntie Claire, hindi tayo nakakasubaybay kung ano yung bakit nila kakasuhan ng plunder eh. Pero sa sinabi ni Auntie Claire na umamin daw si Marcoleta na hindi niya dineklara yung SOSE. Sa SOSE yung campaign donation. Oh, di campaign ano pala yan, offense. Pag campaign offense po, COMELEC po yan. Hindi nyo kinausap yung COMELEC. Nagpasya na yung COMELEC na walang kasalanan si Marcoleta. Iba po kasi yung plunder eh. Plunder, may pera. Hindi lang ako sigurado kung public money lang o kasama rin yung private. May pera, ginastos mo. May pera, ninakaw mo. Alam ko, hindi lang po kasi yung kay ERA, plunder yun eh. Hindi naman po government money yun eh. Huweteng money yun eh. Kaya, hindi po yung usapin kung private o public. Pero yung ibig sabihin, kinamkam mo eh. May pera, binulsa mo. Saan mang galing yan? Eto po, hindi naman eh. Campaign contribution to, malinaw eh. Pasensya na, hindi naman ako abogado ni Marcoleta. Pero sa pagkakaintindi ko, election offense dapat siya kasi hindi niya lang dineklara eh. Hindi naman sinabi na, hindi naman may ginulangan siya eh. Hindi po to yung regular na yung bawal tumanggap ng regalo. 'Di ba? Meron po nun eh kasi public ako eh. Kuwari birthday, tapos contractor. Pwede ka reguluhan mga co-teacher mo, mga co-worker mo. Pero ireregaluhan ka ng mga contractor, bawal yun. Lalo na yung contractor, lagi siya nananalo. Yun po yung kasi yung regalo niya may kapalit eh. Yun po yung pinagbabawal ng batas. Pero ito naman po, alam naman ng lahat, gustong tumulong, mga kaibigan ni Marcoleta, gusto siyang tulungan na manalo.
lahat naman po ng mga tumakbo may campaign contribution, eh. Okay. So talagang napakasarap po niyan. Napakasarap pong abangan yung June 4. Napakasarap pong abangan kung ano po yung gagawin ni Marcoleta diyan sa naku, si Matibag tsaka si Trillanes sabay niya oh, tsaka si Bida. Siyempre matatanong din po diyan, ano ang basis? Malilinawan po yung mga tao eh. Pati yung mga media na lagi nagsasabi na pugante si Bato. Mapapahiya po. Yan lang naman ang gusto ko kasi ang hirap po eh. Ang hirap kalaban ng media. Ang laki ng reach nila eh. Pag sinabi nila na pugante si Bato, ang dami naniniwala pa rin eh. Mapapatunayan po ni Marcoleta yan. Paano naging pugante si Bato? Yung mga batas ba, maliliwanagan tayo niyan. Ano yung batayan ninyo? Bakit kayo susunod sa ICC? Buti pa nung panahon ni DOJ Remulla, mayroon pang kinatwiran eh. Hindi tayo na makikipagtulungan sa ICC dahil hindi tayo member, pero makikipagtulungan tayo sa Interpol dahil member tayo. Di ba kayo nagtataka? Hanggang ngayon, wala nilalabas yung Interpol. Kaya may katotohanan yung sinasabi ni Banayo eh. Na kuryente yung Interpol. Ginamit sila sa politika dito sa Pilipinas. Kaya kahit may warrant of arrest na po si Saldico, walang Interpol notice. Lalo na to kay Bato. Paano naman sila magkaka-Interpol notice dyan eh? Dinamay nyo lang si Bato. Purely domestic. Alam niyo po yung meron na tayong batas niyan, yung anti-crimes against humanity. Sabi nga doon, no, kahit pa sa ibang bansa gawin niyang crimes against humanity, basta Pilipino, dito pa rin lilitisin. Kaya wala pong base yan eh. Wala naman local court na nag-uutos na hulihin si Bato. Local court po. Bakit naman mag-i-issue yung local court kung wala naman reklamo sa kanila? Ay, hindi po. Hindi nila pwedeng mag-issue ng bigla-biglang warrant. Titiyakin muna nila na may probable cause, etc. Wala pa sila sa stage na ganun. Hindi po nila pwedeng bulagain yan si Marcoleta. Okay. Ano pa? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon.